Hello, good day everyone. So we are the next group presenting the topics of ethics and professionalism in emerging technology. So unsa man na siya? So let's dive the topic. So let's go. Emerging technologies such as artificial intelligence, biotechnology, blockchain, and the Internet of Things are reshaping society at a speed that laws and social norms struggle to match. So we all know na sa atuwa na karong era is all about technology na, so we are getting smart society, no. So all around sa atong palibot puro na siya technology. So nganong naagyapon ang ethics, dapat di siya mawagtang ano ka. So these gaps creates an urgent need for ethics and professionalism to guide development and deployment. So sa pag-emerge manggod sa technology, so need gyapon ang professionalism ug ang ethics, kay ug mawagtang na siya, di na siya magkadimaw, di na siya matarong og da. So sayop ang pagda, sayop ang paggamit. So kinahanglan siya nga masunod gyapon siya sa ethics, dili siya mawagtang sa culture. So technology and ethics in technology as a fundamental questions. Just because we can build it, should we? So ngano ka, no? New tools often arrive before we fully understand their long-term effects. Ethical frameworks provide guard rails. So importante gyapon nga na ethics, no, nga ang sa paggamit sa technology na gyapon ang ethics ug ang professionalism. Mogamit ka na like sa AI. Mogamit kag AI, dili nimo iingon nga isalig lang nimo sa AI tanan. Mogamit sad ka sa imong hunahuna eh. Mura lag nahog nga ba ang AI nimo is sidekick nga makapangayo ka og tabang in terms sa time nga magalisod ka. Dili kay siya na lang pabuhaton nimo tanan. Og sa kaning kuan pod sa mga technology nga lain, sa kanang Internet of Things, kanang panglitan sa imuhang baboyan dito, kanang kuana, kanang pwede ra sa cellphone na lang kamo tan-aw, or nana ba kay ma-view na nimo sa cellphone. Dapat adton gyapon nimo, dili kay magtan-aw lang ka sa kuan. Lahi ra biya ang personal nga pagtanaw og sa pagtanaw lang sa internet, nabi siya gap. So that's it. So, good day everyone. My topic is about 4 core principles borrowed from bioethics. The first is beneficence. So, meaning technology should actively do good. So, gingon dira nga actively do good. So, pagbuhat og maayo. So, Bisaya. So, ang technology o atong buhat dapat jud nga makatabang sa uban o kaayuhan nga. Kung dilingan nga na tay gihimo, pero dapat yun nga na siya positive effects sa mga tao nga about sa beneficence. So example, like ang imong thesis nga like what nagkuan ka automatic water level controller. So nakatabang para dili nakatabang siya nga dili mausik imong tubig, nanay monitor nga kung mapuno, kung wala kay kanang monitor, mag-awas magid mo na, sayang mo na ni nagkanda ka og automatic water level controller. Usa sad na siya sa beneficence nga nakatabang gyud siya. So ang ikaduha kay non-maleficence. So meaning it should avoid harm. So ginadra avoid harm. So una ni dili makadaot, ayo pa kanang bitaw dili ka magkuan sa uban, kanang maglikay ka ba nga dili magpadaot sa uban. So kung maghimo ka og system or about technology, sigurohon gyud nga dili siya delikado o dili pud
sad siya nga makadaot. So like kung magbuhat ka og electrical project, dapat gid siya nga safe kay kibaw man ka nga grabe gini siya ka delikado nga electrical. So morinti na siya kung masayop ka kay automatic gid lagi gid siya nga mamatay gid. So munay usapod sa non-maleficence. So ang ikatulo is autonomy. So meaning it should respect human choice and consent. So autonomy is naghatag siya og kanang respeto sa desisyon sa tao. Dapat yun nga hatag kag respeto sa tao. Unsay choice or consent sa tao. So ang user ang tao dapat jud nga naa sila control na og desisyon. Kanang bitaw abi-abihon lang nimo, di nimo siya pugson. Usa na siya sa autonomy. So example kung nakay apps bitaw, kung mangaya kag permission before nimo mo-access. So kanang di nimo pugson kung dili gid siya bitaw nga ang kang apps dili bitaw siya makuha sa imong cellphone kung mag-download ka. Na may usahayan na mag-download ka nga di gid siya compatible sa imong cellphone nga di mo pugson like mo reset lang kasi imong cellphone kaya aron masuot sa imo ang apps nga imong ginahanglan. So kung dili gid siya basta sada siya nga di gid mo pugson ng autonomy. And ang ikapat is justice, meaning it should not widen existing inequalities. So justice is dapat gyud una gyud dapat gyud siya nga equal lang, patas. Dili di magpapan sa kalisod or gitawag inequality. So ang technology or system dapat dili lang para sa mga tao or pipila ka mga tao, kundi walang magagad nga pila ka tao na dapat gid nga fair gid tanan. So like nagkuhan ka og kanang internet, like example bitaw nga nagkuhan kag internet services, dapat gid nga accessible tanan. Nagid siya kanang kuhan bitaw nga nang dili bitaw ingon nga kana siya kay unfair. Lain man pud gid sa paminaw nga unfair ang kuhan. So need gid siya nga fair ang tanan. So next is technology and ethics. So for professionalisms translate these principles into practice. So it is the commitment to test for harm, consider edge cases, and take responsibility for outcomes instead of hiding behind move fast and break things. So ang technology and ethics kay paggamit ug paghimo sa technology nga naagi moral nga basihan. Dili lang kay mo work ang system, kundi ato gyud sigurohon nga sakto ba ni, makadaot ba ni, or fair ba ni sa tanan. So wala ang professionalism technology and ethics. Thank you. So now let's talk about digital privacy. So digital privacy sa privacy nimo sa internet. So most of emerging technologies are filled with data. Digital privacy is about who controls that data and how it used. So kibaw naman kita nga most of the technology karon kay run on data man siya. So pero karon nag-focus na ta sa who controls the data and how to use it. So there are three problems and are common. So una, collection is often invisible. So smart devices, facial recognition, and AI models scrap vast amount of personal information without clear notice. So diri siya kay wala ta kibaw nga ginakolek na bitaw nila ang mga personal nato nga data. So for example, smart devices kanang facial recognition nimo ginakolek na bitaw na niya without clear notice bitaw kanang ginakolek lang nila ba.
So number 2 kay consent is weak. User face long term of service and dark patterns that pushes them to agree by default. So makabantay tas usahay sa kanang inig sud na to sa usa ka website bitaw o kuan nga. Na dito itaas kay nga notice nga wherein sa kinaubsan kay kanang ang kuan dito kay mo agree na lang bitaw ka kanang dito na mo agree para maka-proceed ka. So muna dito ang kanang consent is weak. So naay mga kuan dito nga maglisod bitaw sabot kay taas bitaw kayo nya. Wala lang kay kanang laing choice kundi mo agree na lang para mo continue bitaw. So number 3 kay data permanence is risked. Once a personal data is used to train an AI model, it is extremely difficult to remove. So kung mag-use to og personal nato nga data kay lisod na siya i-remove sa if nagamit na nato siya since sa katong sa number 1 i-connect nato sa number 1 nga kanang imong mga personal na data bitaw kay gina-collect na bitaw nila. So lisod na siya i-remove nga kuan kung na for example makakuan ni siya sa imong privacy. Good morning everyone. Ang akong topic is about digital privacy. The personal standard for privacy by design. This means collecting only the data analysis for a future encrypting it, giving user real up in the choices and providing easy way to delete information. Kanang ang personal standard kay mao ang privacy nagpasabot kining mao pag mangolekta lang og molekta lang og datos nga kinahanglan para sa usa ka feature. I-encrypt kini hatagan ang mga user nga tinuod nga pilion sa pag opt-in og hatagan og sayon nga paagi aron ma-delete ang ilang impormasyon. Ikaduha kay accountability and trust. As a system become a more autonomous accountability because harder to pin down if an algorithm denies someone loan or diagnosis of within who is responsible accountability required details explainable decision and human every option. The algorithm did is not a valid excuse. Samtang ang mga sistema nagkamas automatus nakalisod ang usab ang pagtino kung kinsa ang responsible kung ang usa ka algorithm mudi on og loan sa usa ka tawo og masayop ang sa pag diagnose sa pasyente kini kinsa man gyud ang manubag ang accountability nagkinahanglan og udyote si tawag na yan si basa niya details klaro og masabtan sa mga desisyon explainable decision og optional nga ma-override ang tao ang rason nga ang algorithm maoy nahimong dili usa ka balido nga rason. Hello everyone, my topic is accountability
accountability and trust. Trust is built on transparency. Companies and developers earn trust by being open about how systems work, what data they use, and where they fail. They lose trust instantly when breaches are hidden or data is misused. Tools like model cards, algorithm impact assessments, and third-party audits are becoming professional norms because they make accountability concrete. Kuan ay ang explain na kay kuan makuha sa kumpanya o developer ang pagsalig sa kuan mga tao basta ilang ipakita kung giunsa nila pagana sa ilang system o unsa po ilang gi kuan gamit nga data or information. Siyempre ila sa ipakita ang sa mga tao kung asa sila nagkuwang ug asa sila nasayop para di mawa ang pagsalig sa mga tao sa ilang kumpanya. Ikaduha kay major threats and challenges. Number 1, bias and discrimination. AI can automate inequality at scale. Makabuhat daw ang AI automatically o guan di patas nga trato ngadto sa mga tao. Ikaduha kay misinformation, deepfakes, error shared reality. Tungod pod sa AI kay kuan daghan ng mga fake nga makita sa social media magduha-duha kag to kung tinuod ba or AI generated. So katulo kay kuan job displacement, automation outpaces retraining. Tungod po sa technology karon nga nagka-high-tech nagbayo daghan tao ang nagkalisod makakitag trabaho kay kuan mas dali or mas paspas man ang automation kaysa skills sa mga tao. Thank you. The role of professionalism. Professionalism is what bridges the gap between ethical ideals and real products. It's look like testing for harm before launch, documenting design, decision building, diverse team to catch blind stuff, and creating clear channels for user feedback and redress. It means saying no to features that are profitable but harmful. In practice, it is the difference between launching fast and launching responsibly. So, professionalism is all about the help turn good ideas into responsible action. So, dili siya enough about lang sa ethical or right ideas but you also need na imo siyang i-apply sa tinuod nga situation. Example, test it carefully para make sure nga dili siya makaharm sa mga tao. Work with different kind of people to avoid mistake or bias. Listen to feedback from user and fix problem. So nagpasabot pud ni nga kinahanglan responsible ka moingon og dili sa mga butang ang mga kwarta pero makadaot sa mga tao. In short, professionalism is the difference between rushing something out of making sure it is safe, fair, and responsible. Major threats and challenges. Security risk. Daghan na kayo og device nga konektado sa mas dili ma-hack o ma-attack usahay nga technology pwede gamiton sa maayo pero pwede sa gamiton sa mga dautan. Autonomy loss means having the freedom to choose. Now system and algorithm can secretly influence or control what you buy, what you decide. You may think you are choosing freely but actually the system is guiding you. So the result is people lose their full control or freedom. Regulatory lag. Technology changes very fast, almost very weak. There is something new, but laws and rules take a very long time to make or update. It takes years. Technology makes our life easier pero nagdala sa kini og mga danger sa mga hacking, loss of freedom o mga balaod nga dili maka-keep up. So kinahanglan magamping tawag magawa na to ni nga mga challenges.
Thank you. Good day everyone. My name is Nino Vincent Montealto. So ako na yung title sa akong report kay bottom line. So ethics provide the why behind responsible innovation. Professionalism provides the how. Without both, we risk building powerful technologies that society does not trust. Accept the most successful and lasting innovations will be those that align technical capability with human values. So ang kanilang ethics kay mao ni ang lesson o nganong dapat kanang sakto ang kaning responsible ang magpagimo og teknolohiya para sa masiguro bitaw nila ang nga dili madaot or makadaot or kaning tao makatabang sa mga bang tao ba. Then ang kuan sa diay ang professionalism mao ang kuan kining unsaon pagpagi sa kaning tao sa pagbuhat ani bitaw nga sa nga buhaton or kaning trabaho ba kanang matarong then disiplinado pud ang ubang tao niya nasa kaning respeto ba sa uban. Then kung wala sa niyang kuan kaning ethics ug professionalism kay possible nga makahimo ta og kanang bitawng kusog nga teknolohiya pero dili kini mosalig sa mga ubang tao ba o kanang dili nila dawaton. So maara to kung